Malas na bahay. Ikaw ba ay nakatira sa malas na bahay? Hindi po ito tungkol sa Flying Star. Ito po ay tungkol sa direksyon ng bahay ninyo na malas. At nagdudulot ito ng grabing kamalasan habang ikaw ay nakatira dyan. Kung ikaw po ay nagbabalak na magpagawa ng bahay, dapat alam mo ito. At kung ikaw naman ay nagnanais na bumili, tingnan mo itong maigi bago mo bilhin yung pinapangarap mong bahay. Baka mamaya yan pa ang magdulot ng grabing kamalasan sa inyo. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Malas na bahay at paano nakakakuha ng malas ang bahay mo. Unang pag-uusapan natin mga madam, mga sir, ay ang malas na bahay. Marami sa atin hindi alam ang tungkol dito. Ito po ay tinatawag na death emptiness. Ang 8 directions po ay mayroong major direction yan. Okay? Kaya nga po, dyan tayo bumabase para malaman natin kung ano yung direksyon o area na swerte sa atin. At kapag bibili ka ng bahay, tinitingnan po kung ito ba ay nakaharap sa paborableng direksyon para sa bibili or sa may-ari ng bahay. Ngayon po, para naman po sa naghahanap ng matitirahan na bahay o yung mauupahan na matitirahan nila, kahit umuupa ka lang, tingnan mo pa rin ang direksyon. Okay? So nasa taas yung mga malas na direksyon. Okay? Yung mga compass degrees na yan po yung direksyon ng death emptiness. Okay? So ang bawat tahanan mayroong direksyon yan. Makikita nyo po ang mga yan kapag tumayo ka sa gitna ng tahanan mo sa loob. Gamitin mo yung compass na meron ka. Tingnan mo yung mga direksyon na yan kung saan tatapat. Ngayon, ang gawin mo para may palatandaan ka, lagyan mo ng maliit na tanda yan kasama yung direksyon para malagyan mo ng cure yung bawat area. Karamihan po sa mga marurunong or ang solusyon talaga nila dyan ay gibain or ilipat. Halimbawa po, tumapat sa front door yan, gigibain, iuurong, ililipat. Ngayon po, paano? Kung hindi talaga pwedeng gibain, iurong, ilipat. Halimbawa po, tumapat sa pinto. Ang iba po naglalagay sila ng furnitures, ng designs sa area para po makapture yung energies. Okay? Kasi ito ay kawalan. So kapag wala kang nakalagay dyan, halimbawa front door talaga yan, labas-masok ka dyan, walang ibang pinto sa bahay nyo, ano ang gagawin mo? Okay? Hahayaan mo na lang ba na maglabas-masok ka sa pintuan ng death emptiness? Lahat po ng energies na pumapasok dyan, napupunta doon sa kawalan. Hindi nakukuha ng tahanan lahat ng energies na pumapasok sa loob nito. Kaya't kahit anong ilagay ninyo na pampaswerte, anong mang manifestation ang gawin mo, walang nangyayari. Okay? Isa ito sa nagiging dahilan kung bakit po mga madam, mga sir, na kahit anong manifestation pa ang gawin mo, kahit anong bili mo pa ng mga good luck, lucky charms, kahit anong bili mo pa ng mga good luck items, hindi nakakakuha ng good luck energies ang bahay mo. Okay? Yung iba po kasi ang tingin nila, hindi nila pinaniwalaan yung good luck items na binili nila. Hindi nila, nagkulang sila sa paniniwala sa kanilang manifestation. Kaya hindi tumalab, hindi sila sinuwerte, lalo pang minalas. Okay? Sometimes po,
nakakaapekto sa mga pampaswerteng inilalagay natin yung paniniwala natin. Kasi yung wishes po, na-empower niyan yung mga inilalagay natin. Okay? May epekto din ito mga madam, mga sir. Pero hindi ibig sabihin na dahil hindi mo pinaniniwalaan yung inilagay mo, hindi na yan tatalab sa'yo. Maniwala ka man kay hindi, may epekto pa rin yung inilagay mong pampaswerte sa tahanan mo. Pero kung ang tahanan mo talaga natapat yung pinaglalagyan mo ng pampaswerte, natapat sa death emptiness o sa kawalan, wala kang makukuhang good luck energies, baka malasin ka pa. Dahil tuloy-tuloy na humihigop ng enerhiya ang death emptiness. Ano ang po pwedeng gawin? Lalo na po kung talagang no choice na. May mga crystals po dito, mga madam, mga sir. Sa baba po may products tayo dyan. Ito mga to po ay pwedeng gamitin ninyo bilang cure, karagdagang cure po. Bukod sa paglalagay ng mga objects na may bigat, matutulungan tayo ng kristal na i-cure yung energies, i-clear yung energies, at mapigilan yung paghigop. Na tuloy-tuloy na higupin ito yung good luck energies ng bahay at para mapunta ito sa kawalan. So itong mga kristal na to sa baba, lahat to mga madam, mga sir, makakatulong para sa atin. Okay? So pwede kang umorder dyan at ilagay mo sa saan tatapat yung direksyon na mayroong death emptiness. Kaysa hinahayaan ninyo. Halimbawa po, gagamit tayo ng direksyon. Halimbawa po, tumapat ang death emptiness sa northwest area. Po kasi yung dugtungan Northwest ito, karugtong na nito, north. Okay? So dugtungan ito or border po. Yung magkatabi na talaga sila. Kaya tinawag ito na death emptiness. Okay? So dugtungan yan. Huwag kang maglalagay ng lucky charms dyan sa dugtungan na yan. May direksyon sa taas dyan mga madam, mga sir. Pwede nyo tingnan yan. At ito po ang pwedeng gawin kung northwest yan. Kasi bumabase tayo sa kung ano yung direksyon. Okay? Ang northwest po ay metal, ang elements na meron. So ang pwede mong gawin, panglagay bilang cure, kaysa wala kang gawin, mga madam, mga sir. Kaysa tingnan mo lang, humihigop tuloy-tuloy yan na mga good luck energies na nasa tahanan mo at mawawalan ito ng bisa imbes na yung good luck energies ay makukuha ninyo. Okay? Kaysa hayaan ninyo na ganun na lang siya, na open na lang siya dyan. Kasi lalong hihigop yan. Okay? Dahil yan ay northwest, ang mga bagay na pwede mo ilagay dyan ay nagpapalakas sa northwest. Pwede kang gumamit ng earth, pwedeng gumamit ng metal. Okay, halimbawa po, may mga ceramics ka na mga plato, mangkok, ilagay mo sa patungan na maayos. Kailangan po ang inilalagay sa area ng ganyan, maayos po. Hindi makalat. Okay? At dapat may konting bigat para mapanghawakan niya yung energies at hindi ito tuloy-tuloy na mawala. Mapunta sa death emptiness. Okay? Manatili po yung energies kapag may inilagay ka dyan na mabibigat na bagay na nag-e-enhance sa area. Okay, so ang northwest po belongs to the metal elements. Pwedeng gumamit ng metal dyan. Okay, pwedeng gumamit ng earth o mga ceramics na bagay na pwedeng i-display sa area. Okay, halimbawa po tumapat naman sa north area yan. Ano ba ang pwedeng ilagay ng mabibigat na bagay doon? Halimbawa po, no choice na talaga. So, ang north area po ay napapalakas din ng metal elements. Okay, so kung may metal cabinet ka, lagay mo sa north area. Lagyan mo ng mga designs doon para po ma-enhance yung area. Okay, kaysa po sa wala kayong gawin. Kailangan po kasi may bigat yung bagay na ilalagay doon para mapanghawakan nito yung energies at hindi mapunta ng tuloy-tuloy sa death emptiness. Sunod po, halimbawa nasa east. Halimbawa po, pwede kang gumamit ng halaman na nakapasok dyan. Okay, so yung may bigat ang piliin mo. Pwedeng yan ang ilagay mo para yan ang mag-hold sa energies at
Iyan na rin yung pinakatanda mo na nandyan yung death emptiness, iwasang lagyan ng lucky charms dyan, iwasang manatili ng matagal dyan. Okay? Para po ito sa mga no choice na. Kung halimbawa po hindi kayang magpagawa, hindi kayang lumipat, huwag niyong hayaan na hinihigop nito yung good luck energies ninyo ng tuloy-tuloy. Ganon din po sa southeast area. Pwedeng maglagay ng halaman doon. Okay? At anumang objects na pwedeng gamitin ninyo bilang pang-cure. Okay? At ganon din po sa south area, mga madam, mga sir, pwedeng gumamit ng earth dyan. Ganon din po sa ibang mga direksyon. Okay? So kung ano yung direksyon, yun yung gagamitin ninyo na pang-enhance sa area. Kung talagang no choice na kayo at iwasan ninyong ilagay sa mga area na yan, yung mga lucky charms ninyo. Ilagayan ninyo ng pera, iwasan nyo ilagay dyan. Pwedeng gamitin yung death emptiness na area, mga madam, mga sir, bilang bilang laundry room, dyan kayo maglaba. Pwede yan. Pwede gamitin sa mga ganyan yan. Huwag nyo lang gamitin yung area ng death emptiness bilang opisina ninyo. Okay? Kasi po, malas yan talaga. At iwasan ninyo ilagay yung mga pampaswerte ninyo sa area na yan. Kaya lagyan niya ng mga bagay na pwedeng mag-hold ng energies. May konting bigat. At ibabase ninyo sa kung ano yung direksyon. Okay? Sunod po. Dahilan bakit nagiging malas ang bahay mo. Karamihan sa atin hindi alam to na sabihin na natin na yung tahanan mo malayo sa area ng death emptiness. Okay, wala ito sa tahanan mo. Or hindi naman ito hindi nito na-capture yung mga major rooms sa tahanan mo. Kaya lang, naging malas pa rin ang bahay mo. Bakit kaya? Kasi po, may mga rooms ka na hindi ginamit. Ang tawag naman dito, mga madam, mga sir, death corners. Okay? So, dalawa yan. Isa, death emptiness. Yon ay bumabase sa direksyon ng bahay mo. Ang isa naman po ay death corners. Ito naman ay bumabase sa mga corners ng bahay mo or sulok ng bahay mo na hindi mo na nagagamit. Sabihin man natin na, ay malinis naman yon. Malinis na malinis, walang alikabok. May energies pa rin doon. Stagnant energies. Yung mga spirits, gusto nilang manirahan sa ganun. Yung empty na hindi nagagamit. Okay? So, ang gawin, kung meron kang mga death corners na ginawa mong tambakan ng mga sirang gamit mo, ginawa mong bodega ng mga gamit mo, palagi mo itong bibisitahin, lilinisin, lalagyan ng asin. Okay? So, kapag naglagay ka ng asin sa mga death corners mo, pwede pong alisin ang asin paglipas ng 3 days, palitan ng bago. Dapat po yung mga corners na hindi nagagamit, para hindi maging dead corners yan at magdulot ng kamalasan sa'yo, dapat walang nakatambak dyan. Kung halimbawa po may naglagay ka ng mga bagay dyan, bilang ginawa mong storage room mo yan, dapat po maayos. Okay? Maayos, araw-araw na pupuntahan, para po yung energies niyan hindi nag-i-stagnant. Kasi doon aakit ang mga negative energies, maging yung mga spirits na naninirahan sa tahanan ninyo at nagiging dahilan ng kamalasan mo sa buhay. Okay? So tingnan mo ang tahanan mo. May sulok ka ba dyan na madilim? Hindi nagagamit. Yung ilalim ng lababo mo, baka madilim yan. Lagyan mo ng asin sa maliit na lalagyan. Paglipas ng 3 to 5 days, palitan mo ng bago. Ang pagtatapon po ng asin, pwedeng idiretso mo na sa sink. Pwede yan, para papalayo yan sa bahay mo. Kung nais mo naman itong ibalot, pwede po. Pero ang pagtatapon yan, dapat sa basurahan malayo sa bahay mo. Okay? So, yan po yung cure para sa mga dead corners. At dapat tingnan mo, meron ka bang corners dyan sa tahanan mo na hindi mo nagagamit? Nagdudulot din yan ng grabing kamalasan. Minamagnet nito yung mga negative energies na mula sa labas, papunta sa'yo. Okay? So, isa ito sa mga dapat na tinitingnan na dapat po yung area sa tahanan mo, hindi stale ang energies or hindi stagnant yung energies. Gamitin mo yung area, bisitahin mo, punasan mo, linisin mo
Kung yan ay storage room, ayusin mo lang, okay na yan. Maglagay ka ng asin, maliwanag ang area, okay na yan. Simple lang ang cure sa dead corners kaysa po sa death emptiness. So, eto po yung direksyon ng death emptiness. Yung isa dyan, major directions. Okay, yung isa naman dyan, minor directions. Okay, sa mga bibili ng bahay, tingnan ninyong maigi yung tahanan na binibili ninyo. Yung mga magpapatayo ng bahay, yung front door ninyo, iiwas nyo dito. Kung gagawa ka ng opisina, iiwas mo sa mga area na to. Ito yung dead corners at dead emptiness. Okay, kailangan po maiiwas mo kasi habang buhay ka dyan, namamalasin, kung hindi mo makukure yan. At kung no choice na talaga, hindi kayang magpagawa, hindi kayang ilipat, hindi kayang tumawag ng gagawa para sa inyo mga madam, mga sir, kayo na lang. Kaysa po, habang buhay ka, na hinahayaan mo na hinihigop ng death emptiness yung good luck energies mo. Okay, mas maigi na po na may gawin tayo kaysa po hayaan na lang natin eh. Kasi yung iba po ang paniniwala nila, hindi pinaniwalaan yung lucky charms na nilagay. Yung manifestation kulang sa paniniwala. May ganon din pong pangyayari. Dalawa po kasi ang uri ng tao. May isa na gusto lang niya itry. Meron namang isa na gustong mag-try kasi alam niya na yung epekto nito ay good luck energies talaga. Okay? So, kung gusto mo lang itry yan dahil alam mo good luck energies sa dulot niyan, kay paniwalaan mo kay hindi, talagang suswertehin ka kung tama ang paglalagay mo. Pero yung isa kasi na gusto lang itry para lang makita niya yung epekto nito. Kung talagang suswertehin ba siya o hindi, hindi yan tatalab sa ganong paniniwala or sa ganong pagtingin sa lucky charms. Hindi po ganon. Kasi inaakit natin dito energies po eh. Okay? So, tandaan natin maigi, napakaraming tao, mayayaman pa nga, merong lucky charms sa bahay nila. Okay? So, doon pa lang makikita mo. Sa mga may tanong po, comment lamang po kayo kapag yan po ay akin nabasa, yan po ay akin sasagutin. May mga lucky charms tayo sa baba, mga crystal, mga madam, mga sir. Pwedeng gamitin ito ilagay sa death emptiness na area. Kagaya ng tourmaline, obsidian, citrine, lahat ng uri ng crystal na meron dito na inilagay ko. Crystal to lahat para to ma-cure yung area. Okay? So ano man yung area, itong mga crystal na to, pwede to. Okay? Lahat yan, lahat ng crystal na yan, pwede nyo ilagay alinmang direksyon ito tumapat. Isa ito sa mga cure na po pwede ninyong gamitin, lalo na kung no choice na kayo.